And guys, nakapagpakagat tayo ng ulang pero hindi natin naahon, naputol. Sumabit lang siya doon sa ano oh. Nahook yung ano niya. Tawag dito, yung sipit. Oh, ayan, sipit lang yung naahon natin. Sayang oh. Laki pa naman ito oh, berding-berde na. Naiwan yung katawan. Hindi naman natin ito pwedeng uwi. O, balik na lang natin. Sayang oh. Hi guys! Oh, welcome back. Medyo matagal-tagal mula nung huli tayong nag-fishing. Dahil 2 weeks yata. Mababaw tong lugar na to. Super babaw and bugbog din sa mga nangunguryente. Kaya yung pag-fishing ay medyo nahinto. So dahil umulan ng mga 3 days sa aming lugar, so inisip namin na lumalim na yung tubig. Tama nga po, lumalim. Ayan, kaso pagdating natin, ang lakas po ng hangin. Ayan, gaya ng lagi kong sinasabi, pag mahangin talaga, yung chance na tayo ay makahuli ng maganda ay medyo mababa. Pero pag tsatsagaan natin, kumakagat talaga yung mga dalag na hahantingin natin kapag patag yung tubig. O, hihintayin muna nating magpatag. Sayang, sabi nung kaibigan nating nag-iitik dito, kung kahapon sana kami nagawi, kasalukuyan yung pag-angat ng tubig. So, pagka ganyan, ganun namin natsyempohan na nakakarami tayo, no? Umaangat po yung tubig. Sa pagkaganon kasi yung senaryo sumusuba yung mga dalag na hinahunting natin. O pag nakaraan, ganun yung nangyari sa amin nakarami kami nun dahil pasuba yung tubig. So, pasuba din ang isda. Ayun yung ating katandem. Sama natin yung ating asawa. Humahagis siya doon, matatangay doon. Sa lakas nung agos ng tubig plus mahangin. Tapos meron tayong mga tinatawag na gup-gup sa ilalim. Yan yung mga dumi na kumakapit do sa ating mga linya. Kaya natatangay siya. So naghanap siya ng spot niya doon. Saan medyo hindi po maagos. Ako nagstick na lang ako dito. O yan, para sa mga bago nating subscriber, no, madami kasi nagtatanong kung saan ba nakukuha yung mga tatad na ginagawa nating pamain. Ayan po, sa mga dumi ng kalabaw. Mas maganda kung tuyo yung dumi ng kalabaw, hindi po yung nababasa. Pero dahil nag-ulan, ayan, nabasa siya. Pero ayos lang dahil nandito naman na yung mga tatad bago pa mag-ulan-ulan. O, kung wala namang dumi ng kalabaw sa inyong lugar, nahahanap din yan doon sa mga patay na puno naman ng buko. Yan. Kasi yan yung mga pumapatay talaga sa mga puno ng buko, yung mga ulang na tinatawag na yan. Ay, ulang. Ano yun pa? Uwang. Yan. O, so kung wala namang patay na buko, yung mga kahoy naman, mga punong kahoy na halos yung parang naaagnas na sa pagkatuyo. Yan. Tapos, yan, dyan, meron kayong makukuha. So, kung wala pa rin sa lugar nyo, bulati na kalikid. Pero mas lamang kasi yan pag yan ang pinain mo. Hindi naman yan yung tipong mabilis maubos. Pag talagang maisda, madalag doon sa lugar, sa spot na ano nyo. 2 hanggang 3 dalag kayang kainin yan. Kayang makahuli yan. Yun. Huli. Kaya ang ating first catch, guys. Mukhang malaki Ang liit ng rod ko pa liit ng reel ko Pero mukhang malaki. Tilapia siguro to. Ay, common. Ay, Dory. Ay. Cream duli pala guys. Cream duli. Kanduli pala. Hindi pala cream dory. Wow. Ayon sa kasabihan, pag ang ulang huli mo ay kanduli, chararat. Pero malaki na tong kanduli na to. Sarap to, paksiw. Kung may budget ka, lagyan mo ng, ang tawag doon, lagyan mo ng
niyog. Bangus! Ano may second catch natin guys. Isang maliit na roho na sino. Yun. Kanduli once again. Ay di! Dory! Dory! Dory siya pa! Oh! Yay! Cream dory guys! Wow! Okay lang na wala tayong dalag. Pero itong huli na to isa sa pinaka-paborito natin guys. Yung tinatawag natin na cream dory. Nawala sila ng ilang buwan din po ata mula nung bumabaw talaga ng husto itong lugar na to. So, jackpot na rin kung ituring natin tong fishing natin na to. Dahil nakahuli tayo ng ating favorite. Napakasarap na cream dory. Pero po, nagtugo na. Hindi na natin mauwi ng fresh. Dalag! Ano to? Itong maliit. Ano ba yan? Bulig! Nakadalag, bulig lang pala. Tatawagin natin siyang bulig dahil maliit lang. So, pag lumaki, yun yung tinatawag natin dalag. Kumagat sa bulate. Ito kasi yung mga maliliit Ayan, buti na lang kahit paano meron tayong alternative ebulas na dala. So, kahit hindi natin mapakagat yung mga malalaking dalag chance pa rin kayong makahuli ng isda. Kahit madalang ang kagat. Dahil po sa lakas ng hangin. Oh Lord. Stop na. Pag kinakagatan tapos ganyan yung hangin. Talagang hihinto yung mga kumakagat sa ilalim. Tayin ko na lang talaga nakalagkan. Panandalian muna tayong mag-aahon ng ating mga pamingwet. Yan o. Yan yung mga isa sa nagpapahasel sa ating fishing. Tapos, ito yung sinari natin guys. Diyan kami babato. Mag-aahon kami doon. Nang hindi man lang kinakagatan ng mga kadalagahan. Ang mga dalag. Yan. Negative pa tayo sa dalag. Ayaw po huminto ng hangin. Tingnan nyo yan lakas ng Grabe naman yan. Ayun na naman. Bumabalik na naman sila guys. Medyo mahirap ang ating fishing adventure today. Madaming humaharang sa ating panghuhuli ng isda. Kumakagat Point. Pararak guys. Pararak. Ba yan? Ayaw man lang tayong pagbigyan ng konting kapatagan ng tubig. So far may kumakagat Hindi tayo makahuli ng malaki. Ayan yung asawa ko, medyo nagigigil na kasi nakagatan Kaya medyo nagkaroon ng lakas ng loob. Inuwan niya yung bangka, so tututukan niya dun sa biscuits pa. Tignan natin kung swerte din guys. Stand by. Ayan na siya. Andun na po yung mahilig. Diyan talaga yung hagis natin talaga. Diyan talaga po kami nakakapagpakagat, no? Kaya yan, tinutukan na niya. So yan, walang pag-asang tangayin yung linya hanggang dun sa gawidon. Kaya tayo'y magdadasal. Makaisa man lang. Sayang naman yung
time na ginugol natin. Ganon. Pero kung hindi ganito talagang mahangin, huhuli po talaga kami. Kasi may mga kumakagat na isda. Hindi katulad nung huling pagpunta ko dito, talagang walang nagpaparamdam. Pero ngayon meron nakagatan na siya ng isa, nahati yung pain, kaya lumakas ang loob, ayan. Sinugod niya na yung mga dalag doon. Ang pain. Pero maliliit. Oh. Liit. Oh, tilapia. Pwede na to. Pagkagantong matumal Oh, malaki naman pag naka-zoom. Kapag ilayo, syempre liliit. Kayang maliit na bagay itong napakagat ko, guys. Oh, wala pa. Wala pa. Ay, sabit pa, guys. Okay, another small. Naglulam ang panahon pero hindi pa rin humutong ang hangin. Kaya hirap pa rin tayo na makahuli ng malalaki. Kahit halos tinutukan na nung kasama natin yung spot negative pa rin po ang resulta. And guys, nakapagpakagat tayo ng ulang pero hindi natin naahon, naputol. Sumabit lang siya doon sa nahook yung niya. Tawag dito, yung sipit. Ayan, sipit lang yung naahon natin. Sayang laki pa naman ito berding-berde na. Naiwan yung katawan. Hindi naman natin ito pwedeng uwi. Balik na lang natin. Sayang sayang ganda sana ng lugar kung hindi ganito kalakas yung hangin. Pero yun nakakuha tayo ng krindori. Yung mga dalag siguro kakagat talaga yan kung hindi ganyan yung kalakas ng hangin. Tapos nakapagpakagat din tayo ng ulang, kaya lang di natin nahahon. Ang hirap kasi tansyahin talaga pagka ganyan yung tubig. Hindi natin alam kung talagang huli na siya o bagya pa lang kinakagat. Yung isa ko andun na sa sulok. Wala pa. Ay, nakumpleto na natin yung isda na nahuli natin dito. Ayungin naman ngayon. Paborito ng inyong katoto. Yan guys, pack up na. Maaga pa pero gustuhin man namin magtagal hindi umaayon sa atin ng hangin. Ayaw pong pumatag kahit saglit lang. Mula nang dumating tayo hanggang ngayon na mag-uuwian tayo, same pa rin yung alon at likod ng tubig. Kaya kami po uuwi na. By the way, nakapang-ulam naman na rin na kami. Kaya na tayong mauulam mamaya. And that's it for today's another fishing adventure. Kasama pa rin ang inyong kananay. Bawi tayo next time. Bye-bye.